Magandang tanghali sa inyo mga kanting-anting. Medyo natagal-tagalan tayo ngayon sa pagla-live. Medyo busy kasi tayo. Maraming salamat sa mga sumusuporta diyan at sa mga kaibigan natin, mga antingero, mga taong naniniwala sa spiritual. Maraming salamat mga kanting-anting. Marami po kasing nag-PPM sa akin at nagtatanong bakit hindi na daw ako nakakapag-live. Bago ang lahat, binabati ko yung mga kaibigan natin dyan sa spiritual, yung mga nakakuha sa atin ng round 72. Malapit na po mahal na araw, pakainin po natin ng dasal at makapag-ayono. Ito pong itetesting po natin, ipapadala po ulit natin sa mga taong nagtitiwala sa atin. Pasensya na po, limited lang po talaga ang ano natin, ang round 72. Lalo na masyadong busy talaga. Sa mga nag-i-invite po sa akin ng testingan, hintayin po natin matapos ang God ban para makapag-testing po tayo sa baril. Napakarami po kasi talaga na nag-i-invite tsaka sa yung mga kaibigan natin dyan sa larangan ng spiritual. Ito po yung pamamaraan ko po na pagla-live bago ipadala sa mga taong nagtitiwala sa atin, sa mga kumukuha ng R72. Ito po yung ginagawa ko na nagla-live bago ko ipadala sa mga taong kumukuha ng round 72. Para masubok o malaman ko na may visa ang ipapadala ko. Lalo na sa mga malalayong lugar. Di ba? Ayoko din naman mapahiya. Tsaka may mga taong katulad nun na may mga nag-PM sa akin at nakarating sa akin na nakakuha sa akin ng round 72, ipapatesting daw. Ayun talaga ay legit kasi marami silang sinabi naman sa akin na napakain nila ng dasal. Kumbaga, malakas na yung pundasyon. Sabi ko naman, palakasin muna ninyo ng dasal, walang problema kung ipapatesting, di ba? Ilang beses na kasi nilang nasubukan sa actual. Sa testingan, sa actual, yun. Hindi naman sila napahiya, kaya siguro malakas ang loob nila na ipatesting. Pero hindi ko po advisable na
testing ng testing. Kasi ang pagte-testing po ay para malaman na may visa. Lahat po yan ay may gabay. Kung testing po tayo ng testing sa ating mga anting-anting, baka iwanan po tayo ng gabay. At pagdating ng aktual ay wala na po, di ba? Disgrasya po ang aabutin natin. Kaya palagi ko pong sinasabi na minsan lang sa isang taon mag-testing ng agimat. Pero bago nyo testingin, kailangan mapalakas nyo muna ng todo. Kailangan malakas ang pananampalataya ninyo sa taas. Pangalawa, sa anting-anting. Kahit anong anting-anting, kailangan malakas, 100% na tiwala ka sa anting-anting. Sa bawat tiwala mo sa anting-anting, kailangan talaga malakas ang pundasyon bago mag-testing. Tsaka sa mga taong ginagamit sa mga kalokohan, kahit malakas ang anting-anting mo, hihina po yun. Sa mga nagtatangan po ng around 72, palagi kong sinasabi sa inyo na gamitin lamang sa mabuti. Huwag din yung ipagyayabang. Porket malakas, di ba? Tested na. Huwag nyo pong gamitin sa kalokohan. Napakarami na pong nakakuha sa akin ng around 72. Gary Martin, Matan na po, maestro. Sa ngayon, naubos yung isang mata at isang bibig. Puro mga available ko ay mga plain lang. Walang mata. Ito po ang around 72. Nakikita nyo po na maliit lang po siya. May nabalitaan din naman ako na mayroon 72 na nakakuha sa akin tapos pinatesting daw kagad sa iba. Sasagutin ko po yung ganong issue. Kasi nabutas daw o nawasak. Unang-una, hindi ko alam kung tunay na talaga sa akin nang galing ang round 72. Ang round 72 po, bago po sa akin kumuha, palagi ko pong pinapaalala na isang beses lang sa isang taon, testingin. Kailangan mapalakas ninyo ng todo ang round 72. Yun po yun. Pangalawa, bawal po siyang hawakan ng ibang tao. May proseso po ang round 72. Kapag napalakas nyo po ng todo, 100% po na masisigurado ko sa inyo ang visa ay totoo at malakas. Katulad po ng ginagawa natin ito, 49 days natin na naritwalan, pinalakas, kinonsagra. Tetestingin po natin bago natin ipadala sa mga taong nagtitiwala sa atin. Sa mga nagtatanong ng round 72 kung ano-ano mga bawal, kakaunti lang naman ang bawal. Unang-una, bawal ipahawak sa ibang tao ang round 72. Kahit sa kamag-anak mo, kahit sa anak, asawa, bawal pong ipahawak. At hindi naman po mawawala ng visa, hihina lang po siya. Pangalawa, bawal isuot habang nakikipagtalik sa asawa man, sa partner,
Respeto lang po at saka sagrado po ang round 72. Diba? Pangatlo, bawal pong mahulog sa lupa o semento. Pang-apat, bawal po siyang mabasa. At sa araw ng Martes at Biyernes, bawal ka din kumain ng mga baboy at mga tinuhog na pagkain. Sa araw po ng Martes at Biyernes. Yun lang naman. Sa mga nagtatanong po kung bawal ba ipasok sa simbahan, pwede po siyang ipasok dahil po ito ay kanan. Kahit pumasok po kayo sa simbahan, sementeryo, makipaglamay ka, itawid po ninyo sa dagat. Wala pong problema. Basta mapalakas lang po ninyo ang round 72. Ang pagpapalakas po kasi ng round 72, hindi po araw, hindi naman linggo o buwan. Minsan, mahabang panahon para talagang lumakas ang isang anting-anting. Hindi naman pag alimbawa, 49 days o lumagpas ka sa 49 days na naritualan mo, napalakas mo, malakas na siya. Hindi po ganon. Kasi kung ganon, di yung lahat ng mga antingero nag-stop na sa pagpapakain ng dasal, di ba? Tuloy-tuloy po yan habang tangan-tangan po ninyo ang inyong mga anting-anting. Yun lang naman ang bawal. Sa testingan po natin, live testingan po, kasi bago ko po ipadala ito, tinetesting ko muna. Pakisubaybayan lang po yung mga anak natin, yung mga bata dyan na mga minor na tanging mga eksperto sa larangan ng spiritual lamang ang pwedeng gumawa. Tetesting po tayo. Bago natin ipadala, sabi ko nga, tetesting muna natin. Halimbawa, langitan, reps, or sasagutin ko yung tanong mo, no? Kapag nakagawa po kayo ng bawal at tangan po ninyo ang round 72, mayroon tayo sa manual na dasal ay quorum. 9 na beses lang po ninyo papakainin ng dasal o mag-alay kayo ng dasal na 9 na beses tuwing alas 3 ng hapon. 3 araw po ninyo gagawin yun para bumalik po ang dating lakas ng round 72. Testing muna tayo bago natin ipadala. Ito po, hindi ko na po papangalanan, no, kung kanino. Basta ipapadala ko po to. Kasi yung iba ayaw ano yung pangalan. Basta sabi lang nila sa akin, testingin ko daw tapos bago ipadala. Ito po yung pinang-demo natin kung gaano katalas.
Yan po kung gaano po katalas yan. Mm. Mm. Basta gaano po katalas yan, oh. Oh. Yes. Ganyan po katalas. Yan. Nakalive po yan tayo. Wala pong edit na nangyayari sa live natin. Kaya nakikita po ninyo, no, kung gaano po katotoo na mabisa ang round 72. Bago ko ipadala sa mga taong nagtitiwala sa atin, sa mga taong mahilig sa protection. Ito po, hindi ko po pinagyayabang. Ito po yung pamamaraan natin para ipakita kung may bisa o wala ang isang anting-anting. Para mapatunayan po natin na may bisa sa kabal o sa hindi tinatablan ng itak, matatalas na sandata. Katulad ng itak, kutsilyo, ito pa, testing natin. Itak, kutsilyo, baril, nasubukan po natin sa baril. Kaya lang po, kapag nasubukan po natin, humihina po yan. Sa mga nagtitiwala po sa atin na kumuha, kayo na po ang bahalang magpalakas. Ito po ay walang edit na video. Kung ano po yung nakikita ninyo, kaya po malakas ang loob ko na nakalive po habang nagte-testing tayo ng R72 para malaman natin, 'di ba, na may bisa. At kung ito po, kung wala pang bisa yan, sigurado po yan na masusugat ako
mahihiwa sa ginagawa kong pag-testing. Ang RON 72 hindi naman kailangan ipagyabang. Ito po, magagamit po natin protection sa katawan natin. Protection sa mga taong tayo'y gustong saktan, sa disgrasya, halos pangkalahatan po siya. Magagamit nyo din po siya sa negosyo, papaswerte sa negosyo, pangontra sa sumpa, sa mga pangontra, lalo na sa lason, pangkalahatan po siya. Napakarami po ng benefits ng RON 72. Kahit sa gayuma, magagamit nyo din po yan. Sa kutsilyo, sa itak, sa baril, nasubukan po natin ang bisa ng RON 72. Hindi, ito po ang RON 72, paulit-ulit ko pong sinasabi, hindi po kailangan ipagyabang kung sakaling nakalimos po kayo sa akin. Gamitin lang po natin sa mabuti. Proteksyon sa katawan. Kung malakas na, sa mga nagtatanong po kasi, pag order daw nila, kung ite-testing daw kagad. Ito po nga ginagawa ko na pag-testing. Isang beses lang po siya testingin sa isang taon o basta papalakas po ninyo, kailangan po isang beses lang testingin. Hindi po paulit-ulit. Kasi pag paulit-ulit po ang pag-testing, ito po ay may gabay na kung paulit-ulit nyong ite-testing, pwedeng pumasa, tapos pagdating ng actual, pwede po kayong iwanan. Kaya paulit-ulit ko pong sinasabi sa mga taong baguhan sa spiritual. Kung kukuha po kayo ng RON 72, gamitin lang po natin sa proteksyon sa katawan natin, sa pamilya natin, gamitin natin sa tama. Pwede naman na magpunta kayo dito, kaya lang yung mga kumukuha nga kasi ang labas po ng R72 natin ay limited lang po. Hindi po kami lalabas ng marami. Kaya yung mga siguro yung mga nabigyan ko ng R72 na talagang kalooban siguro ng Diyos, kasi hindi naman po katulad ng medalyon, medalyong tanso o medalyong pilak na ang paggawa ay mabilis sa proseso. Hindi po ganun. Kasi ang round 72 po, kaya po siya tinawag na round 72, 72 na materialis, mga sagradong sinukuan, mga iba't ibang sagradong sinukuan. Kinukuha pa to sa mga kabundukan o sa kagubatan. Hinahanap pa po yan. Kaya po hindi basta-basta po na nakakuha ng mga materialis. Katulad po ngayon, pahirapan po ng pagkuha ng materialis. Kaya tatlo lang po yung may lalabas natin na R72. Shout out sa'yo, Yanoy Monteveros. Monteveros. Shout out sa'yo, Commander Ramram M. Pinito.
Noel, shoutout. Napakarami na pong nakakuha ng round 72 at nagpapatunay na talagang tunay at mabisa ang R72 na anting-anting. Basta mapalakas lang po ninyo ng tama, napakain po ninyo ng dasal. Gawin lang yung proseso. Hindi po tayo mapapahiya sa bisa. Ang pamamaraan kasi ng lahat ng anting-anting o magtatangan ka ng mga anting-anting ay hindi po mabilisan. Kailangan po may mahabang sakripisyo, lalo-lalo na magpakain ng dasal. Ganyan po mag-alaga ng anting-anting. Hindi po parang candy po yan na binili po ninyo sa tindahan, pwede nyo na pong anytime gamitin or ano. Ito po, nasasabi ko po talaga na bago ko po ipadala sa mga taong nagtitiwala sa atin ay buhay. Kaya nga po hindi po tayo tinablan ng mga matatalas na bagay. Yan, katulad po niyan, dinemo natin. 'Di ba? Kayo na po magpapalakas ng round 72. Ang pagpapalakas po ng round 72 ay dasal. Sa mga nakakuha po sa akin dyan, huwag niyo pong ipagyayabang. Milo, shoutout sa'yo. Edwin, shoutout. Kaya sabi ko dun sa magpapatesting na gamit ay around 72. Palakasin lang ninyo. 'Di ba? Kailangan isa lang ninyo yung talagang malakas na kasi baka mapaya tayo. Inuulit ko po sa mga nag-i-invite po sa akin diyan na testingan. Patapusin po natin ng God ban. Wala naman problema sa atin kasi may mga may mga bagong kasa na pwedeng i-testing, 'di ba? At sa mga nagtatanong po sa panudla, kung sakali bang ang tumesting daw po ay may malakas na panudla, ay mawawasak daw po ang round 72. Yan po yung napakagandang katanungan, di ba? Kasi maraming mga taong lalo na sa social media na mahilig sa testingan. Ang masasabi ko lang po ay tunay na malakas ang round 72. Pataasan po ng antas yan. Kaya nga po na kapag isasalang ninyo sa katulad po ninyo, di ba? Sa mga baguhan at nakakuha ng round 72, ipapatesting nyo sa mga malalakas na panudla, maaari pong mabutas. Kasi malakas ang panudla. Kumbaga, sila'y nauna sa inyo. Kumbaga ikaw, dadaan ka pa lang sa grade 1, tapos yung magte-testing ay college na. Ganon. Kumbaga, mataas ang antas. Diba? Pero kapag napalakas po ninyo ng todo ang round 72, kahit sino po na pinakamalakas na panudla, hindi po kaya ang kakayanin po ng round 72. Yun lang po ang masasabi ko. Kahit sino pa. Kasi ito po ay sa Diyos sa kanan. Basta sabi ko nga, mapalakas ninyo ng todo, huwag po kayong gumawa ng mga bawal. Tuloy-tuloy lang ang pakain. Kapag sa testingan, hindi po kayo mapapahiya. Sinisigurado ko po yan. Rodwin, shoutout sa'yo. Yan, nasagot ko na ha.
Kasi napakarami po talaga nagtatanong, gustong ipatesting o kanino. Ayoko maglapag po ng name drop dito sa ating live. Kasi napakarami po talagang mga basher, lalo na mga antingero din or mahilig din sa spiritual na pinag kinukumpara tayo sa ibang manggagamot, sa ibang antingero, ganon. Sinong malakas, sinong ganon, etc. Tayong mga Pinoy po kasi ay mahilig sa ganon. Tayo naman naintindihan po natin at nakakaunawa tayo sa mga ganon tao. Minsan pinagsasabong nila yung mga antingero, di ba? Kung sino yung malakas, kung sino yung ganyan. Kaya kung magpapadala po ang isang antingero ngayon, naghahamunan na ganon-ganon hanggang sa personal na nag-aaway na ganon. Marami po nangyayari dyan, kaya po ako hindi po ako nagpapadala sa ganyan po. Lalo na po ngayon, palagi ko naman sinasabi sa inyo na hindi po sa nakikipagmatasan ako sa ginagawa kong pagdedemo na to. Ipinapakita ko lang po sa inyo na may visa ang round 72 bago ko ipadala. Yun po yung pamamaraan na ginagawa ko at malaki po ang respeto ko sa ibang antingero. Kahit nga po minsan may tumitira po sa akin hinahayaan ko na lang po. Hinahayaan ko na lang kasi wala naman akong mapapala. Diba? Kapag ikaw ay tunay na manggagamot, antingero, kasi tayo ay palaging nagdadasal. Ang tinatawag po natin ay Diyos Amang Makapangyarihan sa lahat. Kapag ang isang manggagamot o antingero nakikipagpaligsahan, hindi niya napapansin ang nagiging gabay niya ay sa kaliwa. Kasi ang iniisip niya, makipagpaligsahan sa kapwa antingero. Ganun yun. Ako po, malaki po respeto ko, iginagalang po ko po lahat ng opinion at mga antingero ko man o hindi, ginagalang ko po yan. Nirespeto ko po yan. Kaya kung sakali man na may mga antingero din, na katulad ng nakikita ko din sa ibang page na hinahayaan ko lang po kasi wala naman sa akin may tutulong yung mga ganong masisira lang ako sa focus. Ariel, pwede naman na ipatesting. Pero siguraduhin po natin na malakas na ang round 72. Maramdaman mo naman yan kung malakas, di ba? Ang round 72. Ikaw katulad yan, nasa manual naman yan. Unang-una, pag magdadasal tayo ay umiinit. Pangalawa, namamanid po yung braso natin. Yan. Lalo na pag sinuot natin yung round 72. Namamanid po yan. Tsaka parang kumakapal. Ibig sabihin po, mabisa na po. Pangalawa, topic naman natin ay testingan, di ba? Ipapaliwanag ko lang po, no? Ang pag-testing po para sa akin po, opinion ko po to. Hindi ko lang po masabi kasi lahat po ng antingero, lahat po na nagtatangan ng mga anting-anting o agimat, amulet, ay may kanya-kanyang opinion. Opinion ko po, ito po para sa akin lang, na palagi po natin dinadasalan ang ating anting-anting. Kailangan pong malakas ang tiwala natin sa ating anting-anting. Dahil kung ang paniniwala po natin ay sa salita lang, hindi po talaga kasi ganito yon. Kung sa salita lang, sasabihin mo ganito, ipapatesting ko ang anting-anting ko. Di ba? Maraming ganyan
Ngayon, pag may nagsabi na isuot mo ang anting-anting mo at i-testing ko sa'yo, yung iba natatakot. Ibig sabihin, 50-50 ang pananampalataya mo sa isang gamit. Ang isang gamit po kasi, ang nagpapakain dyan ay tayo. Diba? Ang pinoprotektahan po niyan ay buhay ng tao. Hindi po buhay ng hayop o bagay na walang buhay. Na ano nyo po yon? Nagets nyo po yon? Hindi po pinoprotektahan niyan ay walang buhay. Kaya po napakarami pong mga, kahit sabihin natin na legit o pumasa sa actual, di ba? Tested na po talaga. Ngayon, pinatesting ngayon, isinabit sa kahoy na butas. Kasi nga, yung kahoy ay bagay na walang buhay. Na hindi naman, kasi tao po ang nagpapakain ng dasal. Tao po ang pinoprotektahan ng anting-anting. Hindi po hayop. Kaya po 50-50 po yan. Kung sakaling alimbawa, pinasuot nyo sa hayop, tablan man o hindi tablan, ganun yan. Kahit sa ganito lang, isuot ninyo, ilagay ninyo, pabaril ninyo, pwedeng tablan o hindi tablan. Kasi nga, walang buhay po yan. Tandaan po ninyo, ang anting-anting, ang pinoprotektahan po niyan ay buhay ng tao. Buhay ng, yung may buhay, na katulad po ng tao, na nagpapakain, o ikaw ang nagpapakain, at may gabay po kasi yan. Robert, iset na lang po natin, baka ito pong Holy Week, baka may lalabas po tayong R72. Sa ngayon po, wala po tayong available na R72. Limited lang po talaga yung mga nakakuha. I-update nyo po ako sa mahal na araw, tapos sa mga malalapit po dyan, pwede po kayong pumunta. At testing po natin sa katawan ninyo. Binsky, magandang araw sa'yo. Shoutout sa'yo. Yun po yung opinion ko. Hindi naman pare-parehas ang komento ng mga antingero, di ba? Basta yun po yung sa akin, kung sakali pong meron po kayo ng R72, i-testing nyo po sa katawan ninyo. Kung sakali malakas na, di ba? Huwag nyo pong subukan yung isabit nyo po sa isang kahoy, tapos barilin ninyo. Kaya nga po ako, di ba, nagpabaril ako sa katawan. Kasi nung sinubukan ko, pero ako, basta tiwala ka talaga, 100% na tiwala ka sa isang gamit o isang anting-anting. Kailangan buo ang pananampalataya mo. Kaya kung hindi buo ang pananampalataya mo, huwag mo na lang ipatesting. O ipapatesting mo sa katawan mo. Sa mga may katanungan pa dyan, wala pa kasi ngayon, limited lang po talaga, 3 nga lang yung R72 na ipapadeliver ko. Ito po kasi, yung dalawa, hinihintay ko lang po, may nagpa-reserve na po kasi nito. Ito, nakabalot na yung isa, oh. Ito yung nakaraan na testing ko. Tapos ito, hinihintay ko na lang po yung payment. Ayoko naman kasi ibigay sa'yo ng may nakauna na nagpa-reserve. Ang height doon na ay pagbuhay ng gamit. Isa sa pagbuhay ng gamit. Buhay naman ang gamit,
pwedeng wag nyo nang dasalan, o kung may bakanting oras naman kayo, every Friday pwede nyo dasalan. Depende na sa inyo kasi mahaba-haba din ng dasal na idadagdag ninyo, katulad ng height doon na medyo mahaba din. Kung pray naman kayo, pwede naman, di ba? Christian nyo. Opo. Ang gamit namin ay isang mata at saka isang bibig at walang mata. Yun po yung ginagamit namin. Kaya lang po, pinag-iisa na lang po kasi namin yan dahil doon lang kami kumukuha naman sa party na yun. Importante kasi pare-parehas naman kasi ng karga sa loob. Ulit-ulit ko pong sinasabi, ang karga po ng sa loob ay hindi po siya makikita ng basta-basta. Makikita nyo lang po mga testamento at epoxy. Yun po yung ginamit namin na pandikit para po sa mga taong magnanakaw ng formula o kukuha lang para tignan yung formula, gagayahin. Pinoprotektahan din po kasi namin yung laman ng kwintas. Hindi po kami katulad ng iba na binablog pa yung laman ng kwintas kung ano-ano po yun. Diba? Tapos ipapakita or ano. Sikreto po yan. Yan po yung lumang pamamaraan ng mga antingero. Hindi po pinapaalam o pinapalabas sa social media or pinapakita basta-basta kasi kami lang po yun nakakaalam at tanging lihim lamang yung ginagawa naming formula sa round 72. Kaya kung sakaling mayroon kumuha po dyan, matigas ang ulo, kung sa akin po talaga galing yung round 72, pagkakuha, tinesting kagad, pwedeng pasado sa testingan, pwedeng hindi. Palagi ko pong sinasabi yan. Kasi pangalan ko po yung naka-indicate dyan. Pag nag-testing po kayo, R72, galing kay Maestro Lotus, ganun po palagi sinasabi ng mga tao. Wala naman problema, hindi naman bawal makipag-testingan. Basta siguraduhin po natin ang gamit po natin ay napalakas po natin ng todo para hindi po tayo mapahiya sa testingan. Pwede naman, Christine nyo, pwede naman. Kasi ito ay buhay na, wala namang problema. Kahit naman sino, pwede namang araw-araw nyo dinadasalan, nagdi-devotion na rin po tayo niyan. Ang devotion po, araw-araw po tayo nagdadasal. Halo-halo, yan, may mga mutya sa loob. Yung iba po kasi hindi ko na po alam kung ano ang mga mutya. Basta ilan po kami ang nagproseso niyan. Gumawa ng R72. Marami pong mutya, mga kalikasang, mga sagradong kalikasan na pinagsama-sama. Maliliit lang po siya. Tapos pinakain po siya sa epoxy para kung sakali naman po na yung mga taong inggit or taong, di ba, nanunubok na talagang buksan yung around 72, titignan nila, wala silang mapapala. Halimbawa, kukuha po sila ng around 72 sa akin na hindi ko naman po alam na may lihim na may intensyon na hindi maganda. Bubuksan po ay bablog or ano. Palagi ko pong sinasabi sa inyo na ang purpose po ng ginawa po namin ay para hindi po malaman ng sino-sino ang laman ng formula namin. Kaya po ginawa po namin yan. Kung talagang gusto mong malaman, pipinuhin mo po yung epoxy na sa loob, tapos siyempre nakahalo po yan eh. Magkano ka lang. Kaya lang, hindi mo
Ano yun, basta yun po yung ginagawa namin. Okay, sige, Robert. Testing pa po tayo ng isa. Ito po yung testing natin. No? Ito. Ito po yung mapadala natin sa isang ano natin. Sa nagpa-reserve yan, ito na. Oops. Ano po yan, oh? Ang gaano po katalas ang pinagde-demo natin. Basta malakas po ang round 72. Hindi po ako natatakot na mag-testing ipakita ang lakas o bisa ng round 72. Kaya sa mga nagsasabi po dyan na hindi daw papasa ang round 72 sa malakas na may panudla. Ayoko na lang po mag-comment sa ganun po. Yan po yung bisa ng round 72. Mayroon po dyan na basher po natin. Hindi naman po talaga nawawala sa larangan ng spiritual yan. May mga basher po talaga. Sabi daw po masusubukan natin sa ano kasi ito, 'di ba? Ilang beses ko naman na testing sa live natin sa actual. Nagpabaril tayo, katulad po nito, nagtesting tayo sa itak, pabaril tayo, hindi pumutok at lumis lang ang bala. Napanood niyo naman po 'yan. Kristenyo, yun po yung mga nakakuha sa akin na ipapatesting daw nila, nagpaalam naman sa akin, pero yun na, lumabas yung yung video na yun, pero late na nalaman ko. Kinausap ko naman, kaya lang sabi naman sa akin, malakas na malakas, ilang beses na kasi nila nasubukan ang round 72. Aktual na labanan, sa aktual daw, nasubukan daw nila ilang beses na. Kaya sigurado sila na makakapasa at ako talagang, ang masasabi ko, basta masunod lang nila yung proseso, napalakas nila ng tama, papasa po yan. Sabi ko nga, kahit sinong pinamalakas na panudla, kasi ito po'y sa kanan. Basta po napalakas ninyo ng todo, hindi po kayo atat sa testingan, napalakas nyo ng todo, nagawa nyo naman yung pakainin ng dasal, araw-araw, na mahabang panahon, na-testing nyo sa aktual, papasa yan. Bakit hindi? Kasi alam ng gabay yan na kung gaano ang sakripisyo mo araw-araw, 'di ba? Commander Tiger, manggagamot. Ay, shoutout niya sa'yo. Idol.
Isang isang ligit na manggagamot na tulad natin. O nga, hayaan na lang natin. Talagang may mga ganyan talaga taong ano, kaibigan natin na manggagamot din at antingero na nagpapalimos din ng gamit. Si Commander Tiger manggagamot. Isang kilalang manggagamot. Salamat sa iyo. Shout out. Good morning, Maestro. B, kamusta ka na? Shout out sa iyo. May mga tao kasing mga mapanghusga, di ba? At tayong mga manggagamot, mga antingero, huwag tayo magpapadala sa mga taong mga basher, di ba? At least tayo kasi tayo mga manggagamot, mga antingero ano naman, suportahan na lang sa bawat kumbaga wala nang diskarte ng bawat manggagamot o antingero, diskarte nila yun, di ba? Malaki respeto natin sa mga ganyan. At least di tayo naninira ng kapwa, manggagamot o kahit sino man. Basta mabuti ang hangarin natin at makatulong sa kapwa, ayos na yun, di ba? Aneli, shoutout sa'yo, ayos naman. Katulad po niyan na meron tayong hindi lang po sa Mindanao, meron po tayong isang naging kaibigan at nakakuha sa atin mataas ang katungkulan niya sa gobyerno. Matagal na po sa kanya yung round 72. Tapos pinatesting niya, okay naman. Kaya lang hindi ko naman po pwedeng i-post, di ba? Kasi alam mo naman yun yung privacy ng tao kasi nasa pamahalaan po siya. Napakarami pong tumangkilik na hindi lang po mga baguhan. May mga antingero din pong kumuha sa atin para madagdagan ng kanilang mga gamit sa spiritual. Papasalamat po ako sa inyo sa suporta. Geraldine, shoutout sa iyo. Maraming salamat sa star. Frank Diaz, shoutout sa iyo, bro. From Calbayog, Samar. Inuulit ko po sa mga taong antingero diyan na hindi naman po yung iba kasi hindi natin masasabi lalo na sa mga testingan ay yung visa. May mga tao kasing may mga gamit kasing malakas siya sa aktual pero pagdating sa testingan bagsak siya. Meron naman halos lahat naman ng gamit pag pumasa sa testingan malakas din naman siya sa aktual kaya lang humihina siya kasi nga naabuso sa testingan. Kumbaga, natesting na natin ng isang beses, yung iba paulit-ulit na tinetesting hanggang sa humina pagdating ng aktual. Nababalita natin, namatay si ganito, bakit ang dami anting-anting, may mga tattoo pa, ganun. Maraming komento, kaya lang, hindi natin alam kung ano yung nagawa niya, hindi niya alam, nakagawa na po siya ng ipinagbabawal sa spiritual. Katulad po ng testing o may mga batas din po kasi na sinusunod. Kasama sa buhay yan. Mga inggit po, pogi, ingat. Oo nga bro. Ganyan talaga, lalo na kaya kailangan wag tayo magpapadala sa sa mga basher diyan. At yung iba kasing mga basher diyan, pagsasabungin ba yung mga tulad natin, mga tingero, di ba?
Tapos si malakas ganito, si ganyan-ganyan. Kaya yung mga ano natin, ego natin minsan nagiging pataasan na hanggang sa personal na away na ganun. Kaya kailangan hindi tayo mapapadala sa ganyan. Malapit na po mahal na araw. Palakasin po natin ng todo yung ating mga gamit. Unang-una, tiwala tayo sa taas na makapangyarihan sa lahat. Pangalawa, sa ating gamit. Unang-una, sa mga kapwa natin na manggagamot at tingero, hindi na po natin kailangan ng makipagpaligsahan. Yung mga ginagawa po kasi na napapanood ko sa dumadaan po sa Facebook ko na binubuksan pa yung mga pangontra ganun para lang ipahiya or di natin alam. Para nga naman ay si ganito, bakit binigyan ng pangontra, binigyan ng ganito. Di ba may maraming ganun na mga baguhang antingero ba, baguhang manggagamot. Sana naman magising tayo na tayong mga antingero, mga manggagamot, dapat tayo nagmamalasakit sa kapwa nating manggagamot o antingero. 'Di ba? Magtulungan. 'Di ba? Hindi, wag natin pairalin yung inggitan tapos yung magpasikat. Kasi pinagtatawanan tayo ng mga dalubhasa, yung mga hindi naniniwala sa spiritual, na tayo mga nagbabangayan sa spiritual, nagpapataasan, 'di ba? Hindi po ganoon. Alejandro, shoutout sa'yo, bro. Sa Manlaro po, available po ako, tsaka tuwing Sunday. At tsaka sa dami ko po kasing napupuntahan at sinusundo ko dito sa bahay. Kaya talagang sobrang busy. Paulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo na sa mga kumuha ng aking gamit, gamitin po lang natin sa mabuti. Huwag po natin ipagyayabang. Mas maganda tumulong tayo sa mga nangangailangan. Ayos lang yun, Nelly, kasi yung Facebook ko hindi pa yan. Kumbaga, hindi ko pa naayos. May mga star kasi na hindi ko naman nakukuha pa. Pero maraming salamat pa rin. Milargo, Pipito, Joey Boy. Shoutout sa'yo. Tama yun, kailangan natin itago at pakainin dasal, pakainin hanggang sa lumakas. Anytime magagamit natin yan sa gipitan, sa aktual na labanan. Kapag alam naman natin na malakas, bakit hindi, di ba? Pwede naman natin ipatesting kung sakali. Pag talagang malakas na. Okay lang, Nelly. Maraming salamat. Maraming salamat sa mga taong sumusuporta sa atin, mga kaibigan natin na amtingero dyan, mga manggagamot. Salamat sa mga tiwala. May may langis na, nakakuha na rin tayo ng lalagyanan. Hintay-hintay na lang siguro mga 1 week, nakaproseso na yon. Sa mga nakakuha sa akin ng around 72 dyan, meron na tayong garapan na ipamimigay.
Pero yan po ay libre na ipamimigay. Kaya lang sagot po ninyo yung shipping fee. Sige po, maraming pong salamat. God bless. Kanting-kanting.